kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Isang tao lang ang may kasalanan kung bakit lugmok na lugmok ang bayang Pilipinas ngayon. Yung driver ang sisihin ninyo. Tangin na, ilang taon na hindi pa tayo nakakarating dun sa magandang paroroonan natin, dun sa field trip natin, pupunta tayo sa beach Hindi pa tayo nakakarating doon. Sinong may kasalanan nun? Yung nakasakay, yung sasakyan, ang may kasalanan yun yung nagdadrive. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news spreader sa balat na YouTube. Boss D at your service. Magandang araw, umaga, tanghali, gabi mga Banateros. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga buwisit sa Pilipinas. Lahat ng mga tanga, bobo, inutil, mga tanga, engot, mga gunggong, mga bobo, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, putok sa buhindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, mga gadik, pusir, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga mandarambong, mandurukot, mga umit, mga sinungaling, mambubudol, mga kidnapper sa bayang Pilipinas, mga linta at takapit tuko sa kapangyarihan, mga lulong sa mali-maliit ang pera, mga kampon ng Timonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman po ang buhay-buhay mga bossing? Ito na naman po ang inyong boss Dada. Magpapakalat na naman tayo ng mga peking balita. Huwag po kayong masyadong seryoso sa buhay, baka mauna pa kayong mamatay. Sa mga pinapanalangin nyo mamatay. Kamusta naman po kayo? Kamusta naman po ang mga araw ninyo? Ayan, sulitin natin habang marami po tayong mga may babalita. Pero bago tayo magbabalita, syempre, maglalambing muna si Boss Dada. Yung ating Facebook pages, dalawa po yan, i-follow po ninyo. Lumabas muna kayo dito, punta kayo sa Facebook, hanapin nyo Boss Dada, dalawa po yung Facebook pages na yan, i-follow po ninyo ha. Yung isa, 314,000 followers yan, yung isa, 45,000 yata. Pabutin din natin ng 300 yung isa. Yung mga nakafollow na sa isa, follow pa rin dun sa isa kasi masaya yan. Magkaiba yung mga ina-upload natin dito at saka dun. Siyempre dito rin sa Facebook, sa YouTube yung Boss Dada 2.0. Andiyan po sa ibabaw, Boss Space Dada Space 2.0. Mag-subscribe po kayo dyan, libre po yan. Yung mga nanonood po ngayon dito sa Boss Dada TV, lumabas muna kayo, nag-follow na ba kayo, nag-subscribe na ba kayo, subscribe muna kayo ha. Labas kayo, tapos sa search bar ninyo, hanapin ninyo ang Boss Space Dada Space 2.0. At ayan na nga. Dyan yung mapapanood ng mga malulupit natin mga kwentuhan, balitaktakan, mga walang kabuluhan na mga pambuburaot sa mga magnanakaw at kawatan, mga demonyo sa bayang Pilipinas, sa gobyerno lalong-lalo na. Pagka ganito, magugulo mga nangyayari sa bayang Pilipinas, walang tayong dapat masisihin kundi mga magugulo talaga. Sino ba yung mga magugulo rito? Siyempre, sino pa ba? Siyempre, mga namumuno dito sa Pilipinas, puros mga loko-loko puros mga abno, marami po tayo mga pag-uusapan ngayon dahil marami mga naganap ngayong araw. Pero bukas, abangan natin. Maya-maya, abangan natin baka bigla-bigla naku, itong mga susunod na mga araw, importante itong Huwebes at Biyernes dahil alam naman natin, itong Senado, umi-eksena na naman sila. Meron na naman sila mga threat na nalalaman, pinag-work from home nila. Sana all taga-Senate, sabi ko nga sa inyo, this is a huge parang showcase of hypocrisy dito sa Pilipinas. Bakit hypocrisy? Matatandaan ninyo, hindi ba? Si Senator Bato de la Rosa, si Alan Peter Cayetano, si Rodante Marcoleta, nakita nyo nung halos ipako nila sa krus. Halos ipako nila sa krus noong kanilang nais na pag-usapan sa plenaryo. Ipagdebatihan sa plenaryo kung dapat na ba nating take advantage ang technology ng mga senador ay pwede na bang bumoto online. Di ba? Gustong-gusto na ng mga senador na magkaroon na ng mga ganyang botohan-botohan online. Pero galit na galit yung mga minority senators. Minority pa rin naman ang tawag natin sa kanila dahil para sa atin minority pa rin naman sila Hindi naman sila majority. Paano naman naging majority mga yan? Para sa atin minority pa din yung mga yan. So ngayon mga bossing, galit na galit sila kay Bato, galit na galit sila kay Cayetano, kay Marcoleta, kesyo pinipilit daw nila na bumoto online, samantalang
Oh, ito sabi nila to samantalang ang ano daw ang mga construction worker. Yun daw mga trabahador sa Pilipinas, kailangan daw nilang pumasok sa trabaho araw-araw, pero putsang ina niyan, 3 araw nang nagpa-work from home itong nagpapanggap, itong peke, itong bogus kolorum na naghahari-harian dyan sa Senado. Hari-harian, di naman hari. Oo, ganyan talaga pagka mga tanga at saka mga inutil akala nila ang galing-galing nila. Nang agaw ng kapangyarihan, tapos hari-harian, kesyo siya daw ang totoong Senate President. Paano ikaw naging Senate President? Kung ikaw ang Senate President, edi sana tinawag ka ng Senate President. Hindi ka na sana tinawag na na acting. 'Di ba? Kung talagang meron kayong numero, Win Gatchalian. Kung talagang meron kayong numero, edi sana tinawag ka ng Senate President. Bakit acting Senate President or Senate Pro Tempore? Dalawang posisyon ang kinuha mo. Senate Pro Tempore si Loren Legarda at saka Senate President si Alan Peter Cayetano. Takapal naman ang mukha mo, hindi ka naman ganun kagalingan, hindi ka maabogado. Wala ka namang nagawa sa Senado. Iniwan ka nga ng syota mo dahil merong mas magaling sa'yo. Tapos maghahari-harian ka dyan sa Senado porket ikaw ang pumirma. Hindi ka naman pumirma talaga yung land bank lang naman ang pumili sa'yo bilang signatory ng mga sahod ng mga tao dyan sa Senado Hindi ka naman pinili ng mga senador at hindi ka rin naman pinili ng mga kawani ng Senado. Pero naghahari-harian ka, gusto mong ipakita sa buong Pilipinas na ikaw ang rightful na namumuno dyan sa Senado. Kung ikaw ang rightful na namumuno sa Senado, di sana nakakuha ka ng 13 boto. Para sana mailagay ka bilang isang Senate President. Acting ka Acting. Ibig sabihin, hindi ikaw yung totoo. Acting ka lang. Nagsasubstitute ka lang. So ibig sabihin, kung ikaw ay acting pro tempore, merong pro tempore lang, yung pangalawa lang sa Senate President ang nakuha mong posisyon, which is bogus pa nga yun Kailangan ng 13 head count numero para makuha ninyo yung mga posisyon na yan. 12 lang kayo Kundi ba naman kayo mga gago? Hindi ba? Ito si Win Gatchalian, masyado mo namang ipinapahalata na patay gutom ka sa kapangyarihan, na gutom ka, na parang sabik na sabik ka. Parang tigang na tigang ka. Matagal ka na sa Senado, matagal ka nang walang kwenta. Tapos ngayon, feeling mo may bilang ka na. Pero ang hindi mo alam, ginagawa ka lang tanga ng mga kasamahan mo, lalong-lalo na itong si Lacson at saka si Tito Soto. Inilagay ka dyan dahil ikaw ang pinakabobo sa boy band ninyo. Kaya kanilang utos-utusan, kaya kanilang buyo-buyuin. Kasi kung matalino kang tao, hindi mo tatanggapin yung posisyon na yun. Illegal yan Bakit hindi binigay kay Lacson? Bakit sa'yo binigay? Kasi nga, kahit si Lacson, hindi niya tatanggapin dahil napakadelikado ng ginagawa nyo na yan. Kasi binabali nyo ang batas. Kayo dapat ang nagpapatupad ng batas, tapos binabali nyo ang batas. Mga gago pala kayo Di ba? Kaya yan, pag-usapan natin ngayon yan, mga bossing. Dito muna tayo sa unang unang topic natin. Diyos ko po. Ito na yung unang topic natin. Pag-usapan na natin na mabilis para marami tayong mapag-usapan. At naglolo ko itong mga kagamitan ko rito ayan. Merong isang bobo rin katulad ni Trillanes. Katulad nito ni Tulpo, magkapatid na Tulpo, at saka itong speaking of Trillanes, Diyos ko naman, ito talaga si Trillanes, nuknukan talaga na tanga itong taon na to. Bakit? Natatandaan ninyo yung mga banateros. Yung mga banateros, nag-interview sila ng 18 Marines. Ang nag-interview dyan, si Master Judea, si Paring RJ, si Coach Oli, at saka si Banat Bay, 4 sila. Hindi ako nakapunta, si Sir Jack di rin nakapunta. Kasi nga ako, noong mga panahon na yon, biglaan kasi yon, nasa Davao ako noon so hindi ako nakapunta kasi live na in-interview nila. Bilang mga news anchor ng... bilang mayroong show, tayo naman, syempre kung gusto magpa-interview sa atin, interviewin lang din naman natin, di ba? So ngayon, in-interview ng Banatero, si RJ, si Master Judea, si Coach Olet, tsaka si Banat Bay, itong 18 Marines. At doon sa interview nila na yon, doon nilabas ng mga 18 Marines yung kanilang mga bintang sa mga congressman, nilabas nila. Ang talagang nag-focus sila noon is yung kanilang bintang kay, dyan kay Antonio Trillanes. Dahil sa sobrang pikon nito ni Trillanes, ang hilig nito ni Trillanes mag fake news.
Ang hilig dito mag-akusa nang wala namang ebidensya. Pero pag siya na yung inakusahan, magdidemanda si tanga. O so nagdemanda siya. O nagdemanda siya nung nakaraan. Matatandaan ninyo kasama sa demanda si Master Judea at saka si paring RJ. Hindi ako kasama dun sa demanda na yun kasi wala naman ako dun sa nag-interview. Hindi naman ako kasama dun sa nag-interview. Hindi ko pa nga nai-interview kahit isang beses yung 18 Marines na yan. Tapos may dumating kaming kanina, parang subpina galing sa DOJ. O ba kasama ako? Tawan-tawa ako. Kasama ako doon sa kasi syempre sa subpina. Syempre magpapasa ka ng yung counter affidavit, 'di ba? Tapos magsa-subscribe ka doon sa Department of Justice. Di syempre nagpunta kami doon actually, pero hindi ako kasama doon. Sila lang yung nandoon sa doon sa demanda. Tapos yung sagot ni Trillanes, sumagot na kasi si Trillanes, magsa-subscribe na kami doon sa sagot niya. Tawan-tawa ako. Doon sa bago niyang sagot, nandoon na yung pangalan ko. Sabi ko, tanga talaga tong mokong na ito eh. Unang-una sa lahat, hindi naman kami ang naninira sa kanya. Hindi naman kami ang nagsasabi na nakatanggap siya ng mali-malitang pera. Naitanong yun ng grupo ng Banateros doon sa mga 18 Marines, tapos sinabi ng 18 Marines, galing ba sa mga bibig namin yun? Trabaho naman yun ng isang news anchor o ng isang reporter ang magtanong sa kanyang subject at sasagutin ng subject yun. So syempre pag may sagot yung subject, follow up question ka lang or magkaklaruhin mo lang, clarificatory follow up questions yung ibabato mo sa kanya, di ba? So eto, naman mo isinama niya ako sa kaso nang wala naman ako dun. Ganyang katanga si Trillanes, ganyang kabobo yung animal na yan. Isinama niya ako doon sa kaso niya sa 18 Marines. Wala naman ako doon sa 18 Marines, Diyos ko po. Sumakit ang ulo ko. Sabi ko, putang ina, ganito ng klase ang panggigipit ng mga aso ng gobyerno sa mga nagsasalita sa mga Banateros most specifically. Flavor of the month ang Banateros. Ang dami naming kaso mga bossing, pero tayo ba ay matatakot? Tayo ba ay hihinto? Tayo ba ay matatahimik? Hindi, lalo tayong sasaya niyan. Badge of honor natin yan eh. Ibig sabihin, yung mga pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin dito, nakukuha nila, naririnig nila, at apektado sila. Bakit? Kasi kung di sila apektado, hindi naman tayo papansinin ng mga yan. Di ba? Pero dahil apektado, sakit na sakit sila sa mga pinagsasasabi natin dito, sa mga binibitawan nating mga malulupit na mga matalinghagang mga pambuburaot sa kanila, nabuburaot sila. At hindi nila kayang makipagbardagulan sa atin. Kaya ang gagawin nila, gigipitin ka. Magsasampayan ng kaso na kahit na wala namang kakwenta-kwenta, na kahit wala namang kapanapanalo para lang abalahin ka. Pero wag kang mag-alala, Trillanes, kasi napakarami kong panahon. Napakarami kong oras. Diyos ko po, kahit araw-araw mo kung papuntahin dyan sa korte, wala problema sa akin. Basta hindi mo kami mapapatahimik, hindi mo kami mabibili, hindi mo kami matatakot, hindi mo kami masisindak. Wala kang kwenta sa amin. Ganito lang ang tingin namin sa'yo. At lalong walang kwentang tao ang tingin sa'yo ng mga korte dito sa Pilipinas dahil napakarami mo ng mga isinampang kaso na lahat naman na-dismiss. Kaya yan. So natatawa ko kasi ngayon kasama na ako. Dati hindi ako kasama, ngayon kasama na ako. Ang masakla pa nito, napakaswerte ng dalawang kasama, si paring RJ at si Master Judea. Mukhang nawala na sila kasi wala na yung pangalan nila doon sa second coming. Ako na yung nakalagay doon. Ako si Coach Olit at si Banat Bay. Diyos ko po. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka ikaw ay maraming inaaway, marami ka ring makakaaway. Ina-expect na natin yan at ready na tayo dyan. Katulad ng 18 Marines, lahat ng mga kaso na ibato mo sa kanila, hindi mo sila matatakot. Ganun din ang Banateros. Kung akala ninyo titiklop kami, kung akala ninyo maninikluhod kami sa inyo, hindi po. Makikipag-areglo kami sa inyo, hindi po. Hindi po. Hindi nyo kayang patayin. Hindi nyo kayang patayin ang aming mga boses. Tandaan nyo yan, tinalo na namin sa kaso si Torres, si Risa Ontiveros, eto naman ngayon, si Trillanes na naman, ilang beses nang nagsampa ng kaso yan, na-dismiss naman. Pero laban lang itong pag-uusapan natin mga bossing, itong illegal na na pag-agaw ng kapangyarihan nitong mga kupal na Itbulaga 12. 12 na daw sila 12 na daw sila, although dinideny ni Jesus Escudero na hindi naman daw siya lumipat. Siya pa din ay nananatiling nasa gitna, hindi naman daw siya lumipat. Pumasok lang daw siya pero hindi daw siya lumipat. So sige na, maniniwala na nga tayo dyan.
O sige, paniwalaan na lang natin yan. O sabihin na natin, bogus 11, bulaga 11, mga engot na mga 11 ng agaw ng kapangyarihan. Wala man silang 13. Pilit na nga yung 12. Diyos ko po, pinilit pa rin nila yung kanilang posisyon. Ayan na. O, syempre nakita nyo, hindi ba? O, so si Alan Peter Cayetano, siya ang karapat-dapat na maging Senate President. He was elected by 14, at least 14 senators ang nag-elect sa kanya. Yung dalawa kasi nag-abstain tapos siyam sa kabila. Okay, so siya ang Senate President. Ngayon, inaagaw nitong 11 o na naging 12 daw. Inaagaw nila yung posisyon kay Alan Peter Cayetano. So ngayon, si Alan Peter Cayetano ba ang dapat lumapit sa Supreme Court? Hindi, kasi ako ang nakaupo Kung meron dapat dito, kung sino man yung nang-aagaw, which is si Gatchalian, siya ang dapat lumapit sa Supreme Court. Pero lumapit na ba sila sa Gatchalian sa Supreme Court to settle the score once and for all? Eto bang Bulagaan 11, itong mga Kawatan 11, lumapit na ba sila dyan sa Supreme Court para i-assert or at least man lang isumbong sa Supreme Court yung kanilang yung kanilang claim sa kapangyarihan? Hindi. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, why do I have to go to Supreme Court when I know that I was voted by the majority of the Senate when I became Senate President? So kung meron man dito na dapat dumulog sa Supreme Court para ma-legitimize yung kanilang claim na tama yung proseso na ginawa nila, it should be the Gatchalian bloc. It should be the Malacanang Senate, di ba? Sila dapat, para ma-legitimize sila kasi hindi nga kinikilala ng majority ng mga Pilipino and ng mga senador etong kanilang kapangyarihan. Alam nyo, ang gulo kasi nito. Bakit? Napakagulo nito kasi unang-una sa lahat, wala silang quorum. O kung magkaroon pagbalik nila galing sa recess, impeachment na ni Inday Sara. O sa impeachment ni Inday Sara, sino ngayon ang magpe-preside? Si Alan Peter Cayetano ba o si Gatchalian na hindi naman abogado? Siyempre ako, mas gusto ko si Alan Peter Cayetano kasi abogado. Pero ang sabi ni Gatchalian, baka daw ang ipag-preside nila si Chis Escudero kasi abogado. Di inamin din niya na hindi siya capable. Di inamin din niya na wala siyang kakayanan, di ba? Kasi yung napaka-importanting impeachment proceedings para kay Inday Sara, hindi siya ang magpe-preside. Di ba kinuha mo pa yung Senate presidency? Kung hindi mo naman pala kayang gampanan ng trabaho ng isang Senate President. Hindi ba? So ikaw mismo sa sarili mo wala kang bilib. Kaya ilalagay niyo si Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment ni BP Sara. Diyos ko po. So ito nga ngayon ang pinag-uusapan natin. So dahil illegitimate sila and sila yung nagki-claim ng legitimacy kasi legitimate si Alan Peter Cayetano. Merong gustong pumalit sa kanya na sinasabi nila na legitimate sila. Kung talagang naniniwala sila na legitimate sila, why not go to Supreme Court and patunayan ninyo. Kunin ninyo yung opinion ng Supreme Court, yung pagbobotohan ng Supreme Court whether yung 12 ba ay kalahati ng 24 o yung 13 at ang kailangan para makapaghalal ng bagong liderato dyan sa Senado. Alam nila mga bossing na kahit grade 1 hindi nila mabobola, hindi nila maloloko dito sa mga ginawa nilang kabulastugan yan. Kaya nga mayroon mga ibang tao hindi sila ang nag-file. Nag-utos siguro sila ng iba-ibang mga tao para mag-file ng petition sa Supreme Court para hindi sila mapahiya kasi kapag sila ang nag-file tapos dinismiss ng Supreme Court di mapapahiya sila, di ba? So may mga biglang-bigla na lang mga teacher na putang inang yan. Wala nga makain ng mga yan dahil ninanakaw ang pondo ng mga teacher Oo, tapos biglang nag-file ng petition dito sa Supreme Court patungkol diyan sa sa legitimacy ng grupo ni Gatchalian. Ito yung balita mga bossing, pakinggan natin. Dismiss ng Supreme Court kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam. Nak ng putya John Barry Tayam. Sino nag-utos sa'yo? Sinong gago ang nag-utos sa'yo na pumunta ka dyan para mapahiya? Sa bagay, sino ba naman tong tao na to? Malamang anti-Duterte ito. Malamang baka isa pa to sa membro ng mga ACT-CIS, ACT Teachers Party List siguro. Na nautusan nila, nilakihan pa yung mga font ng kanyang petisyon para lang makumapal-kapal yung papel niya. Anak ng tinapay, nakikisali kasi sa usapan ng matatalino Hindi naman pinaghandaan So ayan, nag-file siya ng petisyon. Ano yung petisyon na final nitong tangan to? Laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Ligarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa... Utos kayo ng utos sa walang kwentang tao. Ayan tuloy. Alam na kagad the Supreme Court can smell it from miles away.
na itong nag-file ng kaso na ito, napag-utusan lang to, wala talagang alam to. Tayo na, baka nga teacher ng grade 1 yan eh. Baka grade 1 lang mga tinuturuan yan. Tapos nagpipiti-petition na dyan sa Supreme Court. Walang hiya naman. Oh. The SC dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Putang ina, hindi tumayo. Supot. Hindi patuli. Now, the SC ruled that Tayam failed to show that he suffered. Putang ina naman kasi. Apektado ka ba? Ano naging epekto ba nung nangyari dito sa Senado sa buhay mo? At nagdidima-demanda ka ng mga or nagpipiti-petition ka para sa grupo ni Cayetano? Or was imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged? Kasi eepal ng eepal, hindi naman marunong. Korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinu-question. O baka naman lang yan, nasaktan lang siya sa mga social media posts. Nasaktan siya siguro sa mga live ni Alan Peter Cayetano. Nasaktan siya siguro sa mga sinasabi ni Loren Legarda. Nasaktan siguro siya doon sa mga pag-iyak ni Pia Cayetano. Putang ina, hindi ka man lang sinamahan ng abogado mo, putya. Baka sa rectum mo pa pinagawa yan. Baka pagka tinanong ka kung anong laman ng petition mo, baka hindi mo alam ha. Kasi nag-file kami ng petition for certiorari sa impeachment ni VP Sara at nagtagumpay yun ha. Nagtagumpay yung palakpakan. Kasama namin dyan sila si Attorney Torion, sila Attorney Delgra, yung konsehal ng Davao. Kami yung mga co-petitioners noon. Kaya walang impeachment kay Inday Sara noong 2025. It's because nanalo yung petition namin. At yung petition namin yung sa sobrang kapal ng papel na yung binasa talaga namin yun. Para kapag kasumumpa kami at tinanong kami dyan kung naiintindihan ba namin, naiintindihan talaga namin at kami mismo yung mga nagpanotaryo ng kanya-kanya namin mga petition. Diyos mio, itong mokong na ito, baka pag tinanong mo siya kung ano laman ng petition niya, puta, hindi niyan alam. Parang yan yung mga nagrarally na mga anti-Cayetano dyan sa labas ng Senado na pag tinanong mo sila kung ano yung rason ba't sila nandoon, hindi nila alam. Basta, bayad sila. Ganun. Anak ng tinapay, pasikat. Wala kang jowa. Wala kang buhay. Ayop ka. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Putang ina, pag-aaralan mo pa yung susunod na hakbang, tanga. Huwag mo na pag-aralan yung susunod na hakbang. Kung gusto mo, tumayo ka sa Luneta. Bantayan mo si Jose Rizal, baka umalis yun dun. Yung mga baliw na katulad mo, hindi na kayo dapat iniintindi. Walang hiya, oh. Putang ina, sabi nga sino nag-file nitong petition na to? Putang ina, teacher. Anong teacher to? Baka teacher ng kinder to? ABC lang tinuturo nitong ulul na to, ha? Hindi natin minamaliit yung mga teacher, ha? O hindi natin minamaliit. Pero, tain na nito eh. Nakikialam na sa usapang politika. Baka putya, wala namang alam sa buhay ito. Baka hindi pa marunong maglaban sa sarili niyang brief to. Makikita mo yung buhok nga niya eh. Sali-saliwa eh. Yung buhok nga niya, hindi niya masuklay. Walang hiya ka, oh. Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Ano to? Epal, no? Ang daming epal talaga ng mga anti-Duterte. Alam mo yung mga anti-Duterte, kung hindi mo sila mga pangit, mga abnormal. Ano mo itsura nito? Tanginan yan. Wala sigurong nakakagusto sa gagunto kayo nagpapapansin to ulul na to. Baka gusto mo maging syota mo si Lovely Granada. Bagay kayo. Pareha kayong mukhang tanga. Oo. Pagka nag-asawa kayong dalawa ni Lovely Granada o ikaw na teacher at si Lovely Granada na pinsan ni Harry Potter, pagka nagkaroon kayo ng anak, putyang ina, magiging isang buong tangang bata yun. Isang kalahating tanga. Pag pinagsama mo, puta, isang buong tanga, mabubunin nyo. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang din ito kung ang pag-uusap ay legalidad. Sila ang tunay na may hawak ng liderato sa Senado. Yes, kasi 14 sila eh. 14 sila nung hinalal nila si Alan Peter Cayetano. Itong quorum na to, hindi to pwede or kailanman magiging legal. Bakit? Dahil nga lalabindalwa lang kayo. Lalabindalwa kayo. Ni hindi nyo man sinomon o sinumpina itong mga senador na nagbo-boycott during that time to attend dyan. So lalabindalawa kayo, 24 kayo, kalahati lang po yan ng 24, hindi po yan majority para makapagboto kayo ng bagong mga pinuno dyan sa Senado. Ay na, gaano ba kahirap? Kanina, ipinakita ko sa inyo, mga jeepney driver, naiintindihan nila yung batas, jeepney driver, yung kayo mga senador, putyang inan yan. Ang lalaki ng mga sweldo ninyo, ang lamig-lamig sa mga opisina nyo, may mga staff pa kayo na mga ghost employees pa kayo ng mga
abogado, walang hiya kayo. Tapos hindi nyo naiintindihan yung kalahati ng 24, 12, hindi yun majority. Kaya hindi nagfa-file ng claim itong Gatchalian Black dyan sa Supreme Court kasi alam nila mapapahiya sila eh. Oo, kasi Tagalogin mo man, Englishin mo, gawin mo Latin, Pranses o Espanyol, yung laman ng konstitusyon, lalong-lalo na yung rules ng Senado, sinasabi doon na majority of all its members. All its members. Ilan ba ang members? 24. May namatay na ba? May nag-resign na ba? Meron na bang na-expel? Wala naman. Kompleto pa rin naman silang 24. Ito bang 24 na to? Nasa loob ng Pilipinas? Nasa jurisdiction ng Senado? Nasa ibang bansa ba yan? Wala naman. O therefore, 24 pa rin kayo. Hindi kayo nagkulang. Magkukulang lang kayo kung katulad nung nakaraan. Hindi ba? Nung nakaraan kasi, 24 sila. Naging 23 na lang sila. Kasi sino ba to? Si Angara, napunta siya ng Department of Social Welfare and Development. Kaya, naging 23 na lang sila. Yun lang yung mga instances na magkukulang yung numero ninyo. Pero wala naman ganun sa senador ngayon. 24 pa rin man kayo, hindi naman kayo naging 23, hindi naman kayo naging 22, nakulong at nagtataguman lang yung isa. Pero 24 pa din kayo kasi duly elected pa din po sila eh. So, 24 divided by 2, 12. So, kulang kayo. Paano naging legitimate kayo? Yung bumoto kay Alan Peter Cayetano, 14. Yung bumoto sa inyo, 12 lang. Ginagago nyo yung mga Pilipino eh. Pero karapatan naman anya ng sinuman na maghain ng petisyon sa mataas na hukuman. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian nanindigang sila ang tama dahil kinikilala anya sila ng ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga grupo at organisasyon. Itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. Paano mo sasabi legal and valid? Di ka nga abogado. Tanga ka nga. Kaya nga ikaw yung pinagsasabi nila na ganyan. Masisira ka dito, Gatchalian. Sira ka na nga, masisira ka pa. Diyos naman, iniwan ka na nga ng jowa mo eh. Dahil wala kang kwentang tao, tapos putya, pati ba naman ito? My goodness. Sana, ang sarap maging Senate President kapag hinalal ka ng legal. Kaysa inagaw mo. Inagaw mo na, umiepal ka pa, tapos ayaw pa sa'yo ng tao. Wala ka nang kwentang senador. Ininis mo pa yung mga tao, pinakita mo pa na patay gutom ka sa kapangyarihan. Matagal nang ino-offer kay Alan Peter Cayetano yung posisyon na Senate President, tinatanggihan niya yan. Ikaw, putya, inagaw mo na, pinagtulakan ka nila kasi alam ng mga kasamahan mo na illegal yan. Ikaw ang inilagay nila dyan para lang matikman mo yung kapangyarihan. Pero alam nila na hindi ka dapat nandiyan dyan because kung alam lang nila, kung pwede lang na sila yan nandiyan dyan ngayon. Pero bakit ikaw ang inilagay nila dyan? Kasi nga sa grupo nyo, ikaw yung pinakabobo. Ay na ganyan itsura, maniniwala ka. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Isa lang ang acting Senate President kasi isa lang naman ang nagnakaw ng posisyon. Isa lang ang Senate pro tempore kasi isa lang ang nagnakaw ng posisyon. Imagine, acting kay acting. Kailan lang ba nagkakaroon ng isang acting Senate President or acting Senate pro tempore? Kapag ka namatay, kapag ka na-expel, o kaya nag-resign. Kaya nga pinipilit nyo mag-resign si Cayetano eh. Para ma-legitimize yung claim ninyo sa sa kapangyarihan eh. Pero none of the three are available or visible. So saan ka dun? Nandoon ka sa nang agaw ng kapangyarihan, nandoon ka sa nandoon ka sa kawat. Tangina, nagnakaw na nga yung mga kasamahan ninyo sa pera ng taong bayan, pati ba naman yung kapangyarihan na nakawin nyo pa? Ay, wala naman na kayong kabusugan yan. Tiamento UNTV News and Rescue. Pucha yan. So na-dismiss. Unang petisyon na nagsasabi na sila ang legitimate na senators or Senate majority, laglag. Laglag. Hindi natin sinabing inutusan nila yan, pero pucha naman. Hindi naman tayo siguro tanga. Hindi naman tayo tanga, hindi ba? Para pucha bigla ka na lang pumunta dyan dahil sa iyong personal na capacity, nag-file ka ng ganun, ulol. Sinubukan nyo yan kung lulusot. Para sa akin pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, maaaring sinubukan nila kung lulusot, hindi lumusot. So maghahanap na naman sila ng bagong kengkoy na mauutusan para magsampa na naman ng panibagong. Hindi sila magsasampa mismo kasi pag sila nagsampa mismo, mapapahiya sila eh.
Wala na nga silang wala na nga silang kakwenta-kwentang mga nilalang. Wala na ngang naniniwala sa kanila, putya ilalaglag pa sila ng Supreme Court, talagang magiging kahiya-hiya yung mga yan. Katulad din ng ginagawa kay Gatchalian. Dahil wala silang makita dito sa mga kasamahan nila na tatanga-tanga na pwede na lang utos-utusan at pwede na lang utuin, buyuin na gampanan yan tungkulin na yan. Siya ang napili. Ibig sabihin, putya pinaglalaruan ka ng mga kasamahan mo, Toy. Utoy, pinaglalaruan ka ng mga kasamahan mo, tuwan-tuwa ka naman sa kapangyarihan mo, walang hiya. Eto, pakinggan naman natin yung kanyang sinasabi niyang threat daw dyan sa Senado. May threat daw sa Senado, walang hiya talaga. Pakinggan natin to. Din sa yung issue ng threat. Sir, can you give us at least an idea? I know you cannot naman say everything, no? Give us an idea, what is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give Yan ang itsura nito. Mga sintu-sintu, parang tutulo yung lawi, parang mandudura Ganyan yung kalaro mo, nakatitig lang sa'yo, tapos bigla kang duduran O kaya kumakamot na pala yan sa butas ng puwet niya, tapos biglang ipapaamoy sa'yo. Ganyan yung mga mukhang di mo pagkakatiwalaan Oo, walang hiya na yan. So tinanong din siya dito, Sir, gulong-gulo na kami. Kasi kahapon magkakasama tayo, hindi niyo sinasabi kung ano yung threat na yan Ano ba yung threat na yan? Bomb threat? Utot threat? Ano ba yan? Death threat? Paki-explain nga. us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon na consultative meeting, nag-suspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no? Naniwala ka? Naniwala ka? Nando doon kayo sa consultative meeting. Si Matibag, kasalukuyan na nagbibigay ng kanyang PowerPoint presentation. Kasalukuyan siya nagpipresent ng kanyang walang kabuluhang presentation patungkol sa pagdidiscredit dito sa mga 18 Marines na ito. And then, all of a sudden, biglang, in the middle of his presentation, bigla niyang pinutol yung inyong session at nag-request siya na, can I approach? Kala mo nasa Kala mo nasa korte ang putyang ina. Can I approach the ledge? Walang iya na yan. So pumunta siya doon tapos bumulong-bulong. Nagbulungan sila mga bossing. Wala pang 2 minutes na nagbulungan sila. Ang napag-usapan daw nila, sabi ni Matibag, may threat daw sa Senado. Diyos ko po. Kung sino man yung threat sa Senado, NBI yun. Walang ibang nanggulo sa Senado ever kung di NBI. NBI, unang araw pa lang nung si Senator Bato pumunta dyan, nanggulo na sila. Pangalawang araw, nanggulo ulit sila. Tapos ngayon sa kanila mismo sa bibig nila manggagaling na meron daw threat. The threat itself is them. Walang ibang threat, Diyos mio. At yung pinanggalingan ng threat na yan? Pakinggan natin. Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. No? And Armed group, talagang nanggugulo dun yung armed group kasi sila yun Diba? De baril sila, de bulletproof sila, so armado sila. Nanggulo sila nung nakaraan, hindi ka nataranta, Gatchalian. Nagkabarilan pa doon nung nakaraan, nauna pa kayong umuwi, hindi nyo pinagtanggol yung Senado. Tapos ngayon, walang may baril dyan sa loob bukod sa USAA, sa Marines at saka sa mga additional na mga security na mga police dyan. Ngayon kayo mag-iinarte na may threat. Alam nyo kung kailan may threat sa Senado? Nung nandiyan dyan si Senator Bato at saka bago makaalis si Senator Bato dyan, hindi kayo umimik ni hindi nyo pinag-work from home yung mga empleyado dyan during those times. Tapos ngayon galing sa sinungaling, galing sa mismong pinanggalingan nung threat sa Senado, yung magsasabi na may threat sa Senado, tapos yung mga taga-Senado, pinauwi ninyo ng 2 araw. Eksakto 2 araw. Kasi nga naman, holiday, ang June 12, walang pasok niyan, dahil Independence Day. Tapos bukas, may magaganap na hearing at merong 14 pa daw na mga additional na mga ex-military na magsasalita at magkukwento ng kanilang mga kwento at sasabihin kung sino yung kanilang mga pinagbibigyan ng pera-pera na yan. Diyos ko po. Tas sinasabi naman nito ni Rapi Tulfo, hindi naman daw kino-confirm nitong mga basurero na ito na pera yung laman ng maletang dinideliver nila. Putang ina nyo, ano laman nun? Puto. Ano laman nun? Bulak, ganun, o kaya damit. Pukin ng ina ninyo. Pwede ba sila magdala ng damit sa inyo? Hindi nga nila alam yung size nyo.
gago pala kayo eh. Hindi naman nila nakita yung laman. O sige, mag-assume tayo, ano laman nun? Tinapa. Kung tinapa yun, maaamoy nila yun. Kung daing yun, maaamoy nila. Kung danggit o kaya dilis, maaamoy nila yun. Putang ina, isang maletang dilis ang binigay namin. Ba't nila sasabihin pera kung hindi nila alam na pera yun? Eh yun ang assignment nila, alam nila na pera yun. Kaya nga, putang ina, ba't pa ipapahatid sa kanila na isang grupo sila na puro armado? Kung hindi pera laman yan, anong laman nun? Manika? Ganon? Ina talagang bobobo ninyo. Sinabi na rin naman nila na binibilang pa at sinabi na rin ng mga amo nila na nag-a-assign sa kanila kung saan sila pupunta kung magkano yung pera na yun Meron pa ngang mga nakadikit daw na mga post-it yun kung magkano yung laman ng bawat maleta kung di ba naman kayong mga tanga Tapos sasabihin ninyo, hindi naman nila sinabi na sigurado kami, nakita namin na pera talaga yung laman na yun. Basta sinabi na nagdi-deliver sila ng pera. O kung nagdi-deliver sila ng maleta. Kung ano yung laman ng maleta, hindi naman kasama, hindi naman sila sigurado. Putsang ina niyan. Kung halimbawa ako si Erwin Tulfo, bigyan mo ako ng isang maletang punong-puno ng brief, putang ina, baka ibalibag ko sa inyo yan. Tatanggapin ko lang yung maleta na yan. Kung ang laman niyang ginto, diamante, o pera. Pero kung putsang ina damit, mga panty ng mga babae, na mga minanyak, play money, o kaya kung ano-ano mga dokumento, putaragis yan. Tatanggapin ba naman nila o di-deliver pa ba naman nila yan? My goodness naman, sentido komon. O balik tayo rito kay Mokong. Tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate. Nag-beef up ka ng security, pinatawag mo si Pinatawag mo si John Vic Rimulya. Ipatawag mo ulit si John Vic Rimulya. O sabi mo, wag ulit siyang magsama ng mga chowariwa, mga cheerleader niya. Tapos harangin niya ulit yung mga pupunta diyan sa Senado para talagang nakakamangha siya. At tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. No, and I told him I'm very confident na safe naman yung building. No, that's why tinuloy yung hearing at that time. No, and may threat daw. Dahil pumunta doon yung 18 Marines, may threat. Paano naging threat yung 18 Marines? Pagpunta dyan, ayaw nyo nga papasukin. Sinasabi nyo na iniimbita nyo sila. Iniimbita nyo sila sa meeting nyo. Unang-una sa lahat, puta meeting yan. Ba't ako aatin sa meeting ninyo? Tapos sinasabi ninyo na inimbita nyo sila dyan. Puta, papasok sila ng Senado. Ayaw silang papasukin ng Senado Kung hindi pa bumaba si Robin Padilla para sabihin na hindi nyo dapat hinaharang yan kasi mga bisita ko yan. Karapatan ko ang tumanggap ng bisita rito at kung sinong gusto kong papuntahin dito bilang ako'y isang senador, dapat papasukin nyo yan. Kaya sila nakapasok, putya yan. Ninaanyanyahan nyo sila tapos yung mga nandoon sa security ayaw silang papasukin. Ano yun? Tapos noong pababa na sila para pumunta dyan, nagsabi na sila na pupunta sila dyan. Anong ginawa ninyo? Sinuspend nyo yung hearing ninyo kasi pupunta kayo kunyari sa Mindanao dahil nagkaroon ng lindol doon. Anak ng tinapay, ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino. Akala nyo hindi nakukuha sa camera yung mga nangyayari Hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig din ng mga ibang mga senador doon. Wala man sinabing tama yan si Matibag. Kailan ba may sinabing tama yan? Lahat naman sinabi niyan, puro kabulastugan. Diyos mio. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy. Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn or maaga sinuspend yung hearing. And at this Akala ko ba meeting, but hearing? Ano ba talaga? Sabi nyo consultative meeting, tapos ngayon naman sinasabi mo hearing. Walang hiya Gulo-gulo kaya wala ka ng kilay Ito literal na nagsunog ng kilay. Basta susunod, katulad ka na ni Chis Escudero, meron ka na ring tatong kilay that same day, I called the director of NBI to get more details. And shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo sa loob ng Senado. Baka may mga manggugulo, may nanggulo na sila yun Hindi mo man lang ba sinabi na may manggugulo sa loob ng Senado, may mga armado sa loob ng Senado? Di ba ganun ginawa nyo? So ibig sabihin, may gagawa pang ibang grupo katulad nung ginawa nyo? Sana ginanon mo, gatsyal yan. Anak ng tinapay. Paano may makapanggugulo sa Senado? Gatsyal yan. Meron kayo dyan Marines, meron kayong police, meron pa kayong
o sa Sergeant at Arms. Sa labas ng Senado, dahil may mga nagvi-vigil dyan, 24 oras nandiyan dyan, mga supporters na nananalangin at nakabantay dyan sa Senado, meron kayong mga anti-riot police na nandiyan dyan. Nakasarado yung gate bago makapasok sa gate, sandamukal na mga clearance yung kailangan. Papaano na magkakaroon ng threat dyan sa Senado? Ginagawa nyo naman kaming mga gago ka eh. They might be armed. So, out They might be armed. So may pupunta dyan na mga armado. Makakapasok ba yan sa gate? Makakapasok ba yan doon sa hanay ng mga kapulisan dyan? At kung ako naman armado, gago ba ako? Pupunta ako dyan para maghasik ako ng gulo. Napakaraming pulis dyan. Eh di namatay ako ng tinapay. Sabihin nyo na kasi yung totoo. Na takot kayo doon sa mga lalabas pang mga bagong testimonya at lalabas pa na mga na mga bagong bintang, bagong akusasyon kapag nagkaroon ng panibagong Blue Ribbon Committee hearing. At kung bukas magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, sigurado matatain na naman kayo sa salawal ninyo, mapapagod na naman kayo magpunta dyan sa Department of Justice para kayo ay makapag-file ng kaso. abundance of caution, the following day I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convened yung executive committee committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate, and nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya Hindi pwede pala mag-brainstorming ang mga walang brains. Sa bagay. Sunog yung kilay nito, matalino to, nagsunog ng kilay, literal. naglabas ako ng dalawang memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the... Ayun, yun lang ang nagawa mo, wingatchal yan. Ang nagawa mo sa buong buhay mo dyan sa Senado, nagpa-work from home ka ng 3 beses. Ay, napaka-ipokrito nyo, di ba? Napaka-ipokrito nyo, ayaw nyo bumoto online. Eh, kaya naman pala magtrabaho online. Kapag kami mga ganyan palang threat, kaya naman pala magtrabaho online. Kaya naman pala magtrabaho sa bahay. Oh, eh bakit ang isang senador na wala sa Senado, hindi pwedeng makapagtrabaho sa Senado? Eh actually, kahit nga si Leila de Lima nung nakakulong siya, senador pa rin siya nung nakakulong siya eh. Nagfa-function pa din yung kanyang opisina dyan, nakakapagtrabaho pa din naman siya. Hindi nga lang yata siya nakakaboto sa mga importanteng mga dapat pagbotohan. Pero kaya nga ginagawan ng paraan na kahit na ikaw ay nakakulong dahil ikaw ay binoto naman ng taong bayan, dahil ikaw ay nanalo naman sa eleksyon at dahil ikaw naman ay duly constituted na senador at hindi ka pa naman napapatunayan na guilty ka sa plunder na mayroong disqualification. Oo, ikaw ay isang senador pa. So, dapat magampanan mo lahat ng mga tungkulin ng isang senador. Kaya ginagawa ng paraan dahil pwedeng gamitin na panggigipit sa mga kalaban sa politika itong pagkaso-kaso at pagsasampa ng kaso ng ombudsman ng mga Nobel. Mahirap yun. Kaya nga, gawan ng paraan kung ikaw talaga concerned ka sa Senate, dahil 24 man lang kayo, di naman kayo daan-daan katulad ng Congress na meron silang 300 yata mahigit na membro. Ayan, hindi masyadong malungkot kung mawawalan ka ng isa, 2, kahit 5. Hindi nyo mararamdaman kasi marami pa rin kayo. Pero yung 24 na lang kayo, babawasan mo pa ng 1, 2, 3, 4, 5. Putsang ina niyan. Malungkot na yan. Sa laki ng lugar na yan, wala na kayong makakausap niyan. Baka lalo kayong mabaliw niyan. So ginagawa ng paraan. So ayaw ninyo kapag kasenador pero pwede kayong magpa-work from home. So ipokrito ka. So ngayon ipinakikita nyo, is the Senate of the President working kahit na kahit na yung legislative duties ba niya ay nagawa ng Senado kahit na naka-work from home? If the answer is no, gago ka, ba't ka nagpa-work from home? But if the answer is yes, kaya nga ginawa mong 2 araw yung work from home kasi yung unang nagpa-work from home ka, naging productive naman kayo, so ginawa mo pang 2, ginawa mo pang 3 araw, ibig sabihin, nagwo-work yung telecommute. Therefore, hindi nyo na dapat hinaharang yung petisyon ni Senator Marcoleta na makaboto lahat kahit nakakulong. Di ba? Tsangin yan. Hipokrito kayo, huling-huli kayo mismo. Sa sobrang takot ninyo, nagkakamali na kayo sa mga desisyon ninyo. Executive Committee meeting. And Yes. yeah, I Go gave instructions today to actually yesterday and today to our Sergeant at Arms na in the next few days mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga marami tayong intelligence agencies Kanya-kanyang in intelligence kasi kanya-kanyang kanya-kanyang network yan
no? So we need to validate the information para alam natin na paano ang mga next steps natin. Style nyo, bulok. Sana talaga matuloy pa rin yung hearing na yan bukas ni Marcoleta. At kung hindi sila papasukin dyan sa Senado, dun sila sa labas mag-press con. Dun sila sa labas mag-conduct ng Senate Blue Ribbon Committee kasi sila yung legitimate eh. Sila talaga yung lehitimo. Hindi pa sila napapalitan bilang mga opisyales ng Senado dahil hindi pa naman nakakabuo ng majority na bago itong kabilang kulto. Sir, last on my part. Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm sorry, yung 18 na nagpakilalang bodyguards? bagay. Yes, sir. 18 bodyguards? Yes, sir, Um, 18 Marines. Actually, yun ang... Diba? Talagang pinupush nila yung 18 bodyguards eh. Wala kayong mga utang na loob. Kaya nakakatulog ka ng mahimbing dahil sa mga sundalo na yan. Regardless if sila ay hindi na mga militar, pero the fact na nag-serve sila sa bayang Pilipinas, inalay nila yung kanilang buhay para sa kanilang serbisyo, dapat binibigyan nyo sila ng importansya. Bakit ba ayaw nyo gamitin yung 18 Marines? Okay, 18 bodyguards. So, sabihin na nga natin 18 bodyguards. The point here is, sinabi nila nagnakaw yung mga congressman tsaka mga senador na pinagdeliberan nila ng pera. Oh, anong tawag mo sa mga magnanakaw ng mga senador? Senador pa din ba? Hindi naman nagnakaw yung 18 Marines na yan eh. Hindi naman sila nagnakaw. Wala silang kinupit. Wala silang pera ng gobyerno na dinispalko o ninakaw sa taong bayan. Yung ninanakaw ninyo o ninanakaw ng mga ahensya ng gobyerno, ninakaw ni Zaldico at saka ni Martin Romualdez, hinahati-hati nila. Inutusan lang sila na mag-deliver ng pera. Ngayon, sasabihin nyo sa kanila, bakit hindi kayo nagsalita noon? Ang tagal nyo na palang ginagawa yan. Nagsasalita na nga sila ngayon eh. So, kung noon man o ngayon, parehas pa rin naman yun eh. Kung magsasalita sila noon, magsasalita pa rin naman sila ngayon eh. Sinasabi na nga nila ngayon eh, kung ano yung mga experiences nila, kung kani-kanino sila nag-deliver, ba't ayaw yung paniwalaan? Tas yun lang ang panglaban ninyo sa kanilang mga testimonya na hindi naman sila mga Marines. Okay, sabihin na nga natin, hindi sila Marines eh. Pero hindi rin sila nagnakaw sa bayang Pilipinas at nag-aakusa sila na si Erwin Tulfo, hinatiran nila ng pera. Na si Rapi, tawag dito, yan si Trillanes, hinatiran nila ng pera. Oo, na yung ICC daw ay galing sa flood control project scandal pera, kung ano-ano man yan. Yun ang dapat nating i-prioritize, hindi yung putsang ina, 18 Marines. No, 18 bodyguards. Regardless, bodyguards, Marines, whatsoever, meron silang sumbong na lehitimo. Meron silang mga pictures, ebidensya, mga chat messages, at meron silang ID. Sinasabi nyo rin na si Zaldico ang mastermind niyan. Meron silang ID na sila ay sangkot, na sila ay tao talaga ni Zaldico. Kung sakali mang kasuhan sila dahil doon sa pagdi-deliver nilang pera, ready din sila para lang matigil itong korupsyon sa bayang Pilipinas. Sigat tsalya, no? According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from Huwag nyo nang papasukin lahat. Huwag nyo nang papasukin yan. Buong taon hanggang 2028, kung gusto nyo, huwag nyo nang papasukin yung Senado para safe na safe kayo. Sana all safe. and heightened security measures para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Hindi apektado yung mga empleyado. Apektado na nga yung mga empleyado dahil nangagaw kayo eh. Kasimple-simple lang naman ang gagawin nyo kasi gatsalyan eh. O kukuha pa kayo. Ba't hindi nyo ba kasi kaya mag-antay ng isa pang linggo, ng another week, para, kasi ganun naman ginawa ng mga ng grupo ni Cayetano. They waited and waited and waited and waited hanggang magkaroon sila ng numero. Bakit hindi nyo ba kayang gawin yun? Kasi wala na kayong matakot, kasi wala na kayong maharas, wala na kayong lahat na ng mga natira dyan sa grupo ni Cayetano handa nang makulong para sa bayan. Diyos ko po. Wala, sirang-sira si Gatchalian dito. Putsang inang yan. Wala ka nang kwentang senador, sinira mo pa yung pangalan mo. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Ano ibig sabihin nun? Wala. Charot. Alang kwenta. Walang hiya na yan. O ano ang masasabi ng ating Inday Sara patungkol sa mga issues na yan dyan sa Senado? Inday, ano masasabi mo? Gusto ko asarin mo si Claire Castro. Oo. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng
kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Oo, kasi nga siya ang driver eh. Oo, siya ang driver. Siya ang may hawak ng manibela. O, yang Senado, yang Kongreso, yang Supreme Court at yung mga ahensya ng gobyerno, yaan yung mga parts ng sasakyan na dinadrive ng ating presidente. Ngayon yung buong sasakyan na yan, ang tawag diyan Bayang Pilipinas, at yung mga nasa loob niyan, yung mga nakasakay diyan sa sasakyan na yan na dinadrive ng ating pinakamahal na pangulo. Dahil lahat nagmahal kaya mahal eh. Oo, yaan yung mga Pilipino, mga kababayan natin. Tayo yung nakasakay diyan sa sasakyan, at yung sasakyan na yan may mga parts yan, may mga moving parts yan para yung ating bansa ay madala kung saang lugar tayo dadalhin. Dadalhin ba tayo sa kaginhawaan? Dadalhin tayo sa kabutihan? O dadalhin tayo sa bangin? O ganun yan. O so kahit na makikita mo yan, nasa klase ng pagdadrive yan ng isang driver. Kung apak ng gasolina yan, mabilis maubos yung gasolina. Tama? Kung apak ng apak, revolusyon ng revolusyon niya. Kung kaka-start pa lang ng makina, pinuflor na kagad yung pedal ng sasakyan, masisira ang makina niyan. Kung cambio ng cambio yan, mali ang cambio niya, masisira ang transmission niyan. So kapag nasira itong mga institusyon na ito sa kagagawan nung tatanga-tanga na driver natin, sa tingin mo yung sasakyan natin na sinasakyan, makakarating yan sa paroroonan. Putang ina niyan. Nakahinto lang yan dyan. It's either sabog yung nagdadrive o lasing yung nagdadrive, kaya hindi na umuusad. O isang tao lang ang may kasalanan kung bakit lugmok na lugmok ang Bayang Pilipinas ngayon. Yung driver ang sisihin ninyo. O tangin na, ilang taon na hindi pa tayo nakakarating dun sa magandang paroroonan natin, dun sa field trip natin, pupunta tayo sa beach eh. Hindi pa tayo nakakarating doon. Sinong may kasalanan nun? Yung nakasakay, yung sasakyan, ang may kasalanan yun yung nagdadrive. Kasi siya yung siya yung nagtitimon eh. Walang hiya na yan. So ngayon, kung itong driver na to hindi siya marunong mag-maintain. Drive lang siya ng drive pero hindi siya marunong mag-maintain. Hindi niya chine-check yung gulong, kung merong hangin, hindi niya chine-check yung langis ng sasakyan. 'Di ba? Yung sabi nga nila yung blow, pagka ikaw ay aalis, blow, brakes, lights, ano ba yung O? Basta tapos yung W, yung water, hindi ba? Ganun yun. Check mo lahat yun. Yung ilaw, radiator, i-check mo lahat yun bago kayo umalis. Pero kung siya gamit lang siya ng gamit, di naman siya marunong mag-maintain, di man siya nag-change oil, di man niya chine-check kung flat na pala yung gulong niya, di niya chine-check kung may langis pa ba yung sasakyan niya. Anong mangyayari doon sa sasakyan? Masisira. Ganun ang nangyayari ngayon. Si Bongbong Marcos, drive lang ng drive. Presidente lang siya. Pero chine-check niya ba yung mga ahensya ng gobyerno niya kung gumagana? Hindi. Chine-check niya ba itong mga katulad nito, may pag-aaway dyan sa Senado. Nag-aaway yung dalawang paksyon ng Senado. Meron ba siyang ginawa para pagbatiin niyang mga yan? Hindi. Dinadagdagan niya pa. Sinasabi niya na itong grupo na to ang merong talagang kapangyarihan, itong kabilang grupo wala. So dinivide mo. Ikaw, dapat unifying president ka. Ang dapat na ginagawa mo, Cayetano, Gatchalian, let's sit down. And let's fix this. Kasi yung ginagawa nyo na yan, pati ako apektado. O kung nag-aaway yung dalawang gulong, yung isa pa atras, yung isa pa abante, walang mangyayari sa atin yan. Sira yung axle natin, ibig sabihin. So kailangan ayusin natin yan. Ang sagwan natin, kung nakasakay man tayo sa barko, ang sagwan natin dapat isang direksyon, hindi pa atras at saka pa abante. Mali yun. Para tayong tanga nun, hindi tayo makakaalis. Para tayong inchik at hapon hindi tayo nagkakaintindihan. So ako bilang presidente, nagkakagulo ang Senado, kinausap ko sana sila, pinatawag ko sila lahat sa Malacanang. Pumunta kayo dito, pag-usapan natin yan. Kung talagang walang politika at kung talagang walang pinagtatakpan, kaya lang may pinagtatakpan kasi eh. Alam ng Malacanang na yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee papunta sa tahanan nila, papunta sa bahay nila. Kaya iniiwasan nila na makarating doon. Kaya pati sila, nagiging partisan na sila. Sinasabi nila, dalawa ang Senado, ito ang lehitimo. Paano naman yung claim nung kabila? Paano ka pa naging magaling na magulang kung meron kang paborito sa mga anak mo? Dapat pare-parehas mo silang mahal. Nag-aaway yung dalawang anak mo. Anong gagawin? Bibigyan mo ng kutsilyo? Hindi. Pag uusapin mo bilang ama ng tahanan, umupo tayo, ano bang problema nyo? Ano bang gagawin natin dito? Hindi, kailangan ayusin natin to, hindi pwedeng ganito. Kaya yung sinasabi dito ni Inday Sara na
lahat ng mga nangyayari na to, isa lang ang may kasalanan, si Bongbong lang. Ngayon, sinasabi nila na, paano mo sasabihin si Bongbong, trabaho nga siya ng trabaho. Yun nga ang masama. Trabaho siya ng trabaho, wala naman siyang nagagawang trabaho. Tapos ang masama nito, para siyang ama ng tahanan na aalis lang ng bahay para magtrabaho. Hindi niya man chinecheck yung mga anak niya kung okay ba sila, may baon ba sila, enough ba yung kinikita niya, may pambayad ba ng kuryente, may pambayad ba ng tubig, may ulam pa ba mamaya, may baon pa. Basta ang importante, pumapasok siya sa trabaho, sumusweldo siya, kung magkano yung sinusweldo niya, ibibigay niya yun, kulang o hindi, wala siyang pake. Basta nagawa niya yung trabaho niya. Ganun lang naman ginagawa ni Bongbong eh. Wala namang ginagawa si Bongbong para para ayusin talaga itong bayang Pilipinas to in a sense na i-check niya isa-isa eh. Kita mo, negative 15 yung kanyang approval and trust rating kasi putsang inang yan, sa lahat ng pagod siya yung walang natatapos. Oo, maniwala ka. Kung binigyan mo siya ng walis para maglinis ng bahay, pud na yung walis, putang ina, dumi pa rin ng bahay. Ganun siya kawalang kwentang trabahador. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Ending Gatchalian at si Romin Simons kanina. Kita nyo kung gaano katalino si Inday Sara. Kita nyo kung gaano kapata si Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara na yung kabilang side, kinakampihan siya. Pero ayaw naman niya maging obvious katulad ni Claire Castro at ni Bongbong Marcos na talagang sasabihin nila na, hindi, itong Gatchalian ang kinikilala ng Malacanang. Diba? Bobo. Ito si Inday Sara, tinanong siya tungkol dyan. Political yan eh. Senate yan eh. Meron ba siyang say sa Senate? Executive sila eh. Kung executive ka, wala ka dapat say dyan sa nangyayari sa co-equal branch mo. The best thing that you can do is to unite them, but hindi mo sila pwedeng pakialaman or utusan or at the most maging diktador ka para diktahan sila kung ano yung dapat nilang gawin. Anong sagot ni Inday Sara dito kung sa dalawang Senado, sino ang kampi niya? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho. Ganyan ang presidente ng Pilipinas dapat. Nung tinanong sana si Claire Castro, anong posisyon ng Malacanang at sino ang kinikilala ng Malacanang, medyo sana naman kahit papaano, nagpa-hard to get man lang sana sila. At sinabi nila na, actually, isang bahay man lang yan. Isa man lang ang Senado, hindi naman ever nahati ang Senado. Hati yan sa majority and minority. Pero isang buong tahanan man lang sila. Kaya dapat pinag-uusapan nila yan. Wala kaming kakampihan kung sino ang tama sa kanila. They have to address it on their own because problema nila yan. At yung problema na yan, ang masasabi ko lang, iresolbahin na nila kaagad. Because if hindi nila yung re-resolbahin kaagad, magkakaroon yan ng malaking dagok sa ating ekonomiya, sa balanse ng bayang Pilipinas. So, yun lang ang gagawin, ang masasabi ko dyan. Hindi yung sasabihin mo na, ang kinikilala namin ay yung Gatchalian. So, kung kinikilala mo yung Gatchalian, ibig sabihin, tanginan yan, ikaw ang sinusunod nitong mga nasa Gatchalian block. Di ba? Kasi even the Integrated Bar of the Philippines, hindi sila dapat nagsasalita o nagbibigay ng statement tungkol sa mga bagay na political. Political man lang ito. Hindi sila dapat nagbibigay ng statement. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit hindi. Nakalagay mismo sa rules ng Integrated Bar of the Philippines na hindi sila pwedeng magbigay ng mga personal na opinyon patungkol sa mga politika sa bayang Pilipinas. Pero bakit nagbigay ng opinyon ng IBP? Di natin alam kung bayad din sila. O baka may kinakatakot sila.
na baka masilip din sila, di natin alam. Pero bilang isang presidente ng Pilipinas, presidente ka ng buong Pilipinas, hindi ka presidente ng Luzon lang, Visayas lang at Mindanao lang. Presidente ka ng buong Pilipinas, at kung ikaw ang presidente ng buong Pilipinas, ikaw din ang presidente ng Senado, ikaw ang presidente ng Kongreso. So kung may gulo dyan sa Kongreso, hindi ka dapat kumukuha ng kakampi, bagkos ikaw yung unifying factor. Ikaw dapat yung nag-aayos sa magulong nila. Kung hindi sila nagkakaintindihan bilang presidente, you go them, you talk to them, and you ask them to unite. Yung kabila ganun din. Kausapin mo sana si Gatchalian tsaka si Cayetano para i-unite mo silang dalawa. Yun yung sinasabi ni Inday Sara. Kaya pag naging presidente to si Inday Sara at nagkaroon ng ganitong gulo, which I doubt na magkakaroon ng ganitong gulo. Hindi yan magkakaroon ng ganitong gulo pagka si Inday Sara na, kasi maayos yung direksyon natin sigurado. Nagkakaroon lang naman ng ganyang gulo kapag ganyan yung driver ng bansa natin. Parang hindi mo alam kung saan papunta Naaayon sa ating saligang batas. Vic, para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Bill? Wala akong legal na opinion. Yes, ang ganda ng sagot. Legal ba yung bagamat abogado siya, legal ba yung quorum na nangyari nung June 3? Ano sagot niya? I am not in the position to answer that kasi co-equal body namin yan. Hindi ko pwede sabihin mali at tama ito si ganito kasi the only way para malaman natin kung mali o tama is through Supreme Court. Ang nag-i-interpret ng batas ay Supreme Court lang, walang iba. Kahit Congress at Senado ang gumawa ng batas, only the Supreme Court interprets those laws. Kaya yun yung sinasabi dito ni Inday Sara na I am not in the position, even if I am a lawyer, even if I have my personal opinion, I cannot say it kasi nga wala ako sa posisyon. I can just keep it to myself or kwento ko na lang sa mga kaibigan ko. Pero kung maririnig ng taong bayan ito, ayaw ko magbigay ng opinion kasi baka yung opinion ko magdulot pa yan ng confusion. Ang daming nakikinig sa akin, ang daming naniniwala sa akin. 32 million yung bumoto sa akin. So pag nagsalita ako dito, maniniwala lahat yan and ayaw ko nang makadagdag pa yun. They have to fix this, and if the only way para maayos ito is through Supreme Court, gawin na nila. Kanyang kagaling si Inday Sara po, ganyan ba si Bongbong? Hindi. Kumuha lang si Bongbong ng tagapagsalita niya, yung putang ina tanga pa. Sa mga pangyayari, mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Di ba? Ganyan sumagot ang mga rightful leader. Walanjo, ganyan talaga, hindi yung kung ano-ano. Ayun, lumindol, di ba, sa Mindanao? Ano na ang mga nagawa ng ating Vice President patungkol diyan sa mga lindol o mga nasalanta ng dilubyo diyan sa Mindanao? Pasok. Pong response ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President at ng Satellite Office, Southern Mindanao Satellite Office ng Office of the Vice President ay yung pagpapadala ng kalusugan food trucks namin noong panahon ng search and rescue sa mga nawawala at mga biktima ng malakas na lindol. Pinadala namin sa Gensan yung food truck at sila yung nagluluto ng hot meals para sa mga first responders at mga rescuers doon sa mga nag-collapse na mga buildings. Ang sumunod ay yung mga rice food bags na binibigay namin doon sa mga pamilya na nagburol at naglamay ng kanilang mga kamag-anak na namatay dahil sa lindol. At ang susunod naman ay yung pagbibigay namin ng food and non-food na mga boxes para doon sa mga tao na na-displaced dahil sa lindol. Yes, oo.
Kanina umaga galing kami sa Cotabato City, hindi dahil sa lindol, kundi meron kami mga activities doon para sa OVP satellite office ng BARM. So ginawa namin yung distribution ng rice food bags namin sa iba't ibang sektor doon sa isang barangay sa Cotabato City, at meron kaming binuksan na extra plus ordinary OVP exhibit doon sa isang paaralan para ito sa dagdag kaalaman ng ating mga elementary and high school students para sa kung sino-sino ang ating mga vice presidents dito sa Pilipinas. At ang sumunod ay yung pagbisita natin sa probinsya ng Sarangani para doon sa mga namatay at na sugatan o injured na nasa hospital. Ganon din dito sa General Santos City, yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa lindol. Mabuti pa si Inday nakabisita na sa mga nasalanta at sa mga namatayan. Yung presidente natin, Diyos ko po, palakad-lakad doon. Nagpunta dyan sa eskwelahan sa Quezon City. Pucha nga, nagpaikot-ikot dyan. Hindi niya alam kung ano yung priority hindi ba? Nagkaroon ng dilubyo doon sa Mindanao. 2 araw na nakakalipas. Ang unang-unang ginawa niya, bago siya magpunta dyan, pumunta muna siya sa schedule niya dyan sa eskwela. Pwede naman hindi muna puntahan yun Pwede naman niyang puntahan sa ibang araw yun hindi ba? Pinuntahan niya sana yung mga nasalanta. Hindi. Pagdating doon, nagtingin-tingin lang na ganun. Tapos nagpa-interview lang. Tapos patawa-tawa pa. Tingnan niyo si Inday. Yung opisina niya, kahit wala siya sa Office of the Vice President, meron na silang contingency. Kapag may mga ganyang nangyari, meron na silang proseso na ina-activate na lang nila. Pinupush na lang nila. Ginagawa na lang nila kagad. Si Inday, bilang mukha ng Office of the Vice President, anong ginagawa niya? Siya ngayon yung mga bumibisita sa mga nasalanta, sa mga namatay. Kasi importante yun Nagdadalamhati sila. At least man lang maramdaman nila na may gobyerno. Nang tinapay si Bongbong na nauna pa nagpunta sa eskwelahan. Diyos ko naman. Diyan mo makikita na itong leader na ito, hindi niya alam kung ano yung priority. Halimbawa, anong ang schedule natin bukas? Lumindol doon. Ikat natin lahat ng mga schedules natin, unahin natin yung lumindol. Kasi hindi man naka-schedule yun. So kung yun ang uunahin natin, yung isang dilubyo na hindi naka-schedule. Yung pagpasyal-pasyal dyan sa eskwelahan, saka na yan. Doon muna, pumunta muna tayo doon. Makipag-usap tayo sa mga local government doon. Alamin natin kung ano yung mga pangangailangan nila. Tapos mag-action tayo kagad. Nang tinapay Diyos ko po. Buti pa si Inday, ang dami na nagawa, ang dami na naikwento. Si Claire, ano na naikwento? Nga. Kanina pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. At pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol, para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. Big reaction din sa Senate. Magulo na yung Senate. Especially sa leadership. Dalawa yung Senate President, si Alan Peter Cayetano, acting Senate President Linda Chalon. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin na Ayun. So naintindihan nyo na kung ano yung kasi inulit lang to. Ulit, ano pa to? Individual na mensahe. Ang mas mabuti sana kung, kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yun. Ito. Pinag-usapan yung tungkol sa impeachment. Sige, pakinggan natin yung tungkol sa impeachment. Ways forward ng ating Senado. Dito nalalapit na yung impeachment trial sa Senate. Wala naman ako. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na
susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yon sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Last ng VP. Ala ka, oy. Pwede mo ba sabihin kung sino ang ano mo? Ano mo? Hindi ako makakomment dyan. Wala akong alam dyan sa ICC. Tanong mo yung abogado, ang pinaka tama na tao na magbigay ng comment. Napaka-safe ni Inday Sara kaya hindi siya nagkakamali. Kasi iniisip niya muna bago siya sumagot sa mga bagay-bagay. Hindi katulad nito ni Claire Castro na bobo. Sa lahat talaga ng abogado, ito yung pinaka walang ingat magsalita. Oo, itong si Claire Castro, Diyos ko po. Ito pakinggan din natin mamaya pakinggan natin yung sinasabi kong yung Integrated Bar of the Philippines, bakit dapat hindi sila nagsasalita. Dito muna tayo kay Atty. Topacio. Patungkol dito kay Matibag, ano masasabi niya kay Matibag na fake news peddler daw? Sige, pasok. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsabi na sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Parte lang umano ng pangaharas ang inilabas sa sabina ng National Bureau of Investigation. Ito ang depensa ng legal counsel ng dating congressman na si Mike Defensor na si Atty. Ferdinand Topacio patungkol sa muling pagpapatawag ng NBI sa dating mambabatas. Nagugat ito sa naging affidavit ng manugang ng isa sa 18 bodyguards na may ginawa umanong panunuhol si Defensor. Nakasaad sa salaysay na tig 5 milyong piso ang bayad sa bawat isang dating sundalo para lumabas sa publiko at magpahayag ng ginawa nilang pagde-deliver ng maleta ng Katulad dito, nilabas niya na kagad ni Matibag yung istorya, binayaran silang 500,000 tapos ganito, tapos ganyan. Hindi pa naman niya kumpirmado yun. Oo, sinabi lang sa kanya na sinabi lang sa kanya na ganun, na may nagkwento lang sa kanya, pinaniwalaan niya na inilabas niya na kagad sa media. Para saan? Propagandista kasi ito, hindi naman talaga investigador to Kasi ang totoong investigador, kapag may nalaman kang impormasyon, iimbestigahan mo yun. Aalamin mo kung totoo yun. Gaano ba ka-credible yung intelligence na yun? Gaano ka-totoo bago mo ilabas? Ito hindi Para siyang jukebox Kung ano yung ipinasok mo, pinindot mo, yun yung lalabas sa bibig niya wala talaga sa quality nito ni Matibag yung maging isang investigador. Kaya tama yung bansag sa kanya na siya ay isang political operator kasi dati naman ito, ang trabaho nito sa PDP laban Secretary General yata ito So, magaling ito sa pamumulitika at sa politika. Hindi ito marunong mag-imbestiga kasi kung ikaw talaga marunong kang mag-imbestiga, bago ka maglabas ng impormasyon, sigurado ka na nakakulong na yan. Hindi na yan pwedeng mahanapan ng butas. Ito hindi. Sinabi lang sa kanya, tapos sinabi niya kagad sa media Tapos katulad ni Erwin Tulfo yan, sigurado. Magso-sorry lang. Parang, sa bagay, ganito rin naman ang ginagawa ni Boying Rimulya. Ganito rin naman ang gawain nilang lahat Kasi nga dahil wala silang ginagawa, wala silang alam, kapag ano lang yung binigay mo sa kanilang impormasyon, yun na yung gagawin nila. Kung ano yung inutos mo sa kanila, by all means, kahit palpak na, kahit illegal, gagawin nila. Binayaran ng 5 milyon. Kung binayaran ng 5 milyon yan, nakita nyo ba itsura ng mga yan? Tapos ang nagsabi pa, inalok ng bayad, ang nagsabi, hindi pa mismo isa dito sa mga ito, kakilala lang o kamag-anak lang ng isa sa mga ito. Diyos ko po. Pero siyang yan, daling i-deny nun Walang hiya na yan. Anybody can say that Kahit ako, pwede kong sabihin na si Matibag nagnakaw ng pera nang wala akong ebidensya hindi ba? Kahit ako sabihin ko, araw-araw, mayat-maya sabihin ko si Martin Romualdez ang ang nagnakaw nito nang wala akong ebidensya Anyone can accuse someone. Kaya nga, meron tayong mga parameters at legal na paraan para mapigilan yung mga ganyang klase ng mga pagpapakalat ng mga peking balita Ngayon, gusto nyo, katulad yan, si Benny Abante, ayaw niya na fake news siya kasi daw nakatanggap siya ng mali-malitang pera, peke daw yun. Pero, wala rin siyang verifikasyon, nagsasabi rin siya na itong mga tao na to, binayaran daw. Wala siyang ebidensya, nag-aakusa siya. Tapos sinasabi niya walang ebidensya mga yun, inaakusahan siya. Ayaw niyang inaakusahan siya pero gusto niyang mag-akusa. Ano ba yan? Anong klase mga politiko meron dito tayo sa Pilipinas, mga hipokrito? Pera na mula umano sa flood control projects. Pero 350,000 pesos pa lang umano ang naibabayad ni Defensor sa kanila, bagay na pinabulaanan ng legal counsel.
Aligasyon po yan. Pwede kong sabihin, tumanggap si Director Matibag ng 500 million para guluhin yung Senado, di ba? O, anyone can say that. Prove that in court. Kaya nga sabi ko, wag na silang manggulo sa amin dahil lamang kinakatiga namin ng katotohanan kung meron po sa korte na mag-file na sila sa prosecution office. Iharap nila yung testigo, sasagutin ni Secretary Defensor through his lawyers at tignan po natin kung may probable cause. Puro intriga po yan eh. Ayon pa kay Atty. Topacio, hindi anya nakasaad sa subpoena kung ano ang dahilan kung bakit ipinatatawag ng NBI ang kanyang kliyente. Walang nakalagay. Pag sinampina, sabihin mo kung anong investigasyon. Anong nakalagay sa subpoena? Ano nakalagay sa subpoena? Tungkol daw saan ito? 18 ex-Marines. 18 ex-Marines. Credibility ng 18 ex-Marines. Handa rin umano ang kampo ni Depensor na harapin ang reklamo kung iaakyat man ito sa korte, kung saan nakalatag ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Dito prejudge na eh. There is no level playing field here. Lutong makaupo dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon. Kaugnay nito ay pinag-aaralan na rin ng kampo ni ex-Congressman Depensor ang paghahain ng reklamo laban kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa umunoy harassment na ginagawa nito sa kanya. Dapat paliguan din yan ng kaso. Kung mahilig sila mga aso, kasuhan nyo rin ang kasuhan. Total, marami naman kayong mga pera. Kami, hindi na namin gagawin yan. Mga kaso-kaso na ganyan, bayanan lang namin kami kasuhan nila. Wala naman kaming pera para kasuhan yung mga demonyo na yan. Diyos na ang bahala sa kanila. Pero kayo, Mike Defensor, kayo Topacio, at kung sino-sino pang mga hinaharas na ito mga to, kung may pera naman kayo, pambayad kayo ng mga abogado, sige, kasuhan nyo ng kasuhan yung mga yan. Maaring sa panahon ngayon, hindi natin makukuha yung hustisya. Pero sa 2028, pag panalo na si Inday Sara, sigurado ako, hindi man i-impluwensya ni Inday Sara ang mga korte, pero sigurado ako mag-iisip na yung korte ng walang pressure. Kasi ngayon may pressure eh. Naintindihan natin yung korte, tao man lang din yung mga yan. Natatakot din yung mga yan na masira ang kanilang mga pinangangalaga, ang mga reputasyon sa napakahaba na panahon. Pero mga bossing, tandaan ninyo, kapag walang pressure ang korte, walang pressure ang piskalya, magtatrabaho ng matino yung mga yan. And by the time na si Inday Sara na, walang pressure yan, sigurado, madadali yung mga yan, makukulong yung mga yan. Dapat talaga tambakan ng kaso yung mga yan. Nasa head ng agency. So, may command responsibility, he should be liable for all the acts of the agency. Siya nakapilm eh. So directly sa kanya. Pero alam ko naman, hindi siya natatakot kasi kakampi nila akong ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Samantala, may paniniwala naman si Atty. Ferdinand Topacio na ginawa lang umano ang issue na may banta sa seguridad sa Senado para magpatupad ng lockdown at work from home setup para kay Atty. Topacio. Paraan umano ito upang mapigilan ang inaasahang pagdalo ng 14 na bagong testigo sa paghahatid ng maleta ng pera. Walang reason para i-lockdown mo ang Senado by deduction. Do you think that is also an allegation? Alin? If walang evidence na Pero makikita mo sa pattern, di ba? Man is a logical creature. Makikita mo naman di ba? Kung anong moves. We're not naive unless pinanganak kakahapon lang at lahat paniniwalaan mo. Kita mo yung pattern si Ping Lacson. Kung pinanganak kakahapon, katulad ni Claire Castro, na mas bobo pa sa sanggol. Yan, si Ping Lacson, na ang tanda-tanda na, akala mo, putyang na, grade 1 lang ang utak. Ayan, kung ikaw ay logical ka na tao, pero yung logic mo, yung putyang inang yan, yung common sense, binabali mo, ayan. Yan yung mga pinanganak kahapon. Na siyang involved sa maleta rin, na hinaharang nung siya ay BRC chairman. Siyang unang-una nagsabi, oy, may unrest ang military, may threat, biglang papasok si Matibag, oy, may security risk ang Senado, kailangan i-lockdown ninyo. Sa isang Viber message, no comment lang ang naging tugon ni NBI Director Matibag laban sa naturang pahayag ni Atty. Topacio. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalaga. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Mapapahama kayo dito kay Topacio. Kapag ka matalino ang kinantinin nyo, yan, madudurog kayo ng di oras. Yung banta sa Senado. Banta sa Senado. Ano masasabi ni Sal Panelo? Ito magaling to. Hindi pa nagkakasakit to si Sal Panelo kahit isang beses. Bakit? Kasi siya pinakamagaling sa lahat ng bagay. Siya pinakamagaling. Wala mas magaling sa kanya. Diyos ko po. Tunay na banta sa Senado. Ano masasabi ni Sal Panelo dyan? Nahaging impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag sa Gatchalian Black. Kinwestiyon naman ng Cayetano Black ang timing nito kung saan nagpapatuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Si Sheena Torno sa balita. Ikinababahala naman ng Cayetano Black ang motibo ng NBI kung bakit ilang senador lang nakakaalam patungkol sa umano'y banta ng seguridad dito sa Senado.
Nakatanggap ng impormasyon ang Gatchalian Block na may banta umano sa seguridad ng Senado. Ito ang sinabi kay Senate Pro Tempore Win Gatchalian ni NBA Director Melvin Matibag bago ang suspensyon ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee nitong Lunes. Dahil dito nakipagpulong si Gatchalian sa Senate Executive Committee kabilang ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ito upang magpatupad ng kinakailangang hakbang sa seguridad ng institusyon. Maaaring mauwi umano sa lockdown kung mapatutunayang may banta sa seguridad sa Senado. Isa lockdown. Ano yan, COVID? Ano yan, pandemic? May lockdown? Nangyaya talaga, bopols talaga to si Gatchalian. Takinan yan. Kaya hindi unlad ang Valenzuela dahil sa mga Gatchalian na mga ito, mga inutil. Iginit ni Senator Tito Soto III na malinaw at may agarang bantang impormasyong iniulat sa kanila. Nararapat anya na pagtulan ito ng seryosong konsiderasyon at agarang aksyon. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na hindi lamang seguridad ng Senado ang saklaw ng impormasyong ibinahagi ni Matibag. Sinabi pa ng senador na umabot umano hanggang battalion at regional level ang pagkadismaya ng ilang Kanya-kanyang chismis yung mga gago. Puta, chismoso si Tito Soto, chismoso dito si Lacson. Puro fake news peddler eh. Anak ng tinapay itong mga to, wala ka talagang hindi ka man bigyan ng magandang laban para irespeto mo itong mga ulul na ito. nasa armed services sa mga isyu sa Senado. Samantala, kwenensyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang impormasyon ng NBI sa ilang senador sa Gatchalian Block. Ani Cayetano, kung may tunay na banta, dapat itong ipaalam sa lahat ng senador at kawani ng Senado at hindi lamang sa piling miyembro ng institusyon. Nakapagtataka rin anya kung bakit NBI ang pinagmulan ng impormasyon at kung nabeberipika ba ito ng iba pang ahensyang may mandato sa intelligence. Gaya na lamang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency. Ito naman kasi, merong threat. Okay. Siyempre, pag may threat sa NBI, ang gagawin mo, i-cross reference mo yan sa mga contact mo sa Intel community, di ba? May budget man kayo, Intel funds yun, laki-laki. Hinahanapan nyo si Inday Sara ng Intel funds eh. Kayo, ang laki-laki ng mga confidential intelligence funds ninyo, mga walang hiya kayo. Bilyon-bilyon, tapos putang ina ninyo, hindi nyo ginagamit. Pwede mo naman gawin yun eh. Tapos for the meantime, pabayaan mo pumasok yung mga opisina, mag-beef up ka ng security. Higpitan mo kung anong gusto mo higpitan. Putang ina, pati sa CR, bantayan mo. Lagyan mo ng security guard bawat cubicle kung gusto mo. Putsang inang yan, huwag kang magpapa-work from home kasi ano pa lang ito eh. Chismis pa lang ito eh. Nagiba ka na. Paano kapag meron na talagang actual threat? Hindi ba dyan mo makikita talaga mahinang klaseng nila lang ito si Gatchalian eh. Ito ba si Alan Peter Cayetano nung siya Senate President, nagpa-work from home ba to kahit na binabaril yung Senado? Inang yan. Sinumpaan nyo yung tungkulin na yan eh. Pucha, panindigan nyo. Ito, pucha, chismis pa lang. Pinasarang mo na yung Senado kung di ka ba naman ogag. Walang kwenta talaga, walang hiya na ito. Agency. Iginit pa ni Cayetano na kapag ang impormasyon tungkol sa seguridad ay binabahagi lamang sa isang grupo, nagiging usaping politikal sa halip na usaping pang-seguridad. Binanggit din niya ang timing ng paglabas ng ulat kasabay na nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Manoy Flood Control Scandal. Sa huli, nanawagan si Cayetano ng transparency at verifikasyon sa namang ulat ng banta. Hindi rin anya dapat mapahinto ang trabaho ng Senado dahil sa mga hindi pa napatutunayang impormasyon. Nagpatupad naman ng work from home arrangement si Senator Gatchalian mula June 10 hanggang June 11 matapos kang makatanggap ng impormasyon mula sa NBI na may security threat ang Senado. Magsasagawa rin ng security assessment ang OSAA. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Pinagtatakan natin, Attorney Sal, kung bakit niya itinoon sa hearing yung mga na-receive niyang impormasyon na may banta o mano sa Senado. What's your take on that, Attorney? Ay, nako. Kayo, hina yung tumingin eh. Merong banta sa Senado. Ang banta nang gagaling sa NBI. Sila nang gugulo eh. Di ba? Di ba? Parehas kami ng iniisip ni Sal. Sabi sa inyo, magaling to. Sila naman talaga nang gugulo eh. Siya naman talaga yung nanggulo tapos siya yung nagpapakalat na may manggugulo. Gago ka ba? Gago lang. Tanga yan. Ito naman si Gatchalian, putsang ina, pag bobo ka talaga, lahat na sabihin sa'yo, paniniwalaan mo. Talaga? Sinabi niya yun? Hindi mo na pag-aaralan, no? Walang iya talaga. Matibag. Sir, may threat daw. Oo, may threat. Nandito ka eh. Kung gano'n sasabihin, gago ka, ikaw magulo rito. Ikaw nang gugulo rito lagi eh. Ilang beses ka na nang gulo rito, walang iya ka. So yung ginawa mo noong mga nakaraan, hindi threat yun. Ano ka pa? Full battle gear ka pang ulul ka. Tapos ikaw nagkakalat na balita rito, may threat na sinasabi mo, abnormal ka.
Kaya kung may banta man sa Senado, sila yun. Hindi yung tagalabas. Yung mga tagalabas, hindi nga nag-rally-rally lang doon sa pasigaw-sigaw lang eh. Ang tunay na banta, nanggagaling sa NBI kasi hindi ba ginulo nila yung Senado nung inaresto nila si Bato. Sila nang gulo, sila nagsimula ng gulo dyan sa Senado, kaya sila may banta. Ano pa ang banta? Meron pa, ang nagbabanta rin sa institusyon ay yung mga senador na nanggugulo. Yung namumulitikas, kayo ang sumisira ng kredibilidad ng inyong institusyon. Kayo ang mga banta, yung magugulong mga senador. Gayahin niyo si Robin. Si Robin, tama si Robin, saka si Bongbong. Tahimik lang. Tatrabaho lang. Hindi kagaya ng mga mayayabang niya sa inyo. Iba, nagdudunong-dunungan. Wala naman dunong. Nag-aabogaduhan pa. Hindi naman abogado. Kayo ang mga banta sa institusyon ninyo. Yun yung masakit talaga eh. Yung nagdudunong-dunungan, di naman madunong, nag-aabogado, di naman abogado. Ganyan yung mga tulpo eh. Dunong-dunungan, tali-talinuhan, akala mo magaling. Nag-aabo-abogaduhan yan si Rapi Tulfo, nag-aabo-abogaduhan. Sasabihan mo yung mga di ba, halimbawa, pulis. Pag sasabihan mo yung pulis, di ka naman pulis. Mali yung ginagawa mo, sir. Mali yung ginagawa mo. Putangin na mo. Ano yung ginagawa ko? Gago, nag-training ako sa academy, tapos mali yung ginagawa ko. Ulul ka ba? Kala mo sundalo, tartado, kala mo general kung makapagsalita sa mga pulis eh. Tapos kung magalit yan sa mga abogado, akala mo putang ina siya ang taga Supreme Court eh. Mga kupal ang putragis na yan. Hindi tagalabas. Yan ang katotohanan dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, sa gitna nga na nagpapatuloy na sigalot sa Senado, pagkakaisa at agarang pagtulong sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ang panawagan ngayon ng mga senador at pansamantalang isang tabi muna yung usaping politika. Ano masasabi ni Panelo dyan sa Senado? Ano pa? Tayo ng 25,000 bagong silid-aralan. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, yung mga pahayag ng ating mga senador, ano po masasabi ninyo sa kanilang mga sinabi? Puro lang kayo salita eh. Alam mo, dapat yan bilang mga senador. National kayo eh. Dapat yan immediately, kaya sinasabi nyo, hindi natin malaman kung ano nangyari. Pumunta kayo doon. Dapat yan the day after nagkaroon ng earthquake doon, nagtakbuhan na kayo lahat doon. Ipinakita nyo yung mga sarili nyo, tinignan nyo ang lawak ng damage at gumawa na kayo ng kaparaanan. Alam po ninyo, mga senador natin maraming pera yan. May mga budget yan. At saka, kung totoo yung mga sinasabing maraming nagnakaw, ang daming pera na pwedeng ngayon ang Yun na nga yung sinasabi ko. Ang daming pera ng mga yan. Ang dami nilang mga budget. Ang daming mga ghost ng mga yan. Ghost scholars ng mga yan. Ghost employees. Kung totoong mga nagnakaw yan, katulad ng sinasabi ni Sal Panelo, bakit ang ibibigay nila, parte lang ng sahod nila? Isang buwan na sahod lang? Baka naman pwede, tig 5 milyon kayo. Bawat isa, ilang kayo? 24 kayo dyan. O 24 kayo, nakakulong pa yung dalawa. Yung isa nagtatago, o 22 kayo dyan. O magbigay kayo ng tig 5 milyon. O 5 million times 22, di magkano na yung mabubuno nyo dyan? Marami na kayong matutulungan niya, mga walang hiya kayo. Kami nga nagtutulong-tulong eh. Kahit wala kaming pera, wala kaming pera ng gobyerno, tutulong-tulong kami para makatulong sa mga kababayan natin na salanta. Nandiyan dyan ang SMNI Foundation eh. SMNFI. Basta yun. O di ba? O tapos ibibigay nyo lang yung sweldo ninyo. Magkano yung sweldo nyo? 350,000, 400,000. Isang buwan ang sweldo nyo lang ibibigay nyo. Pero pag sa mga babae ninyo, putangin na yan, ang mamahal ng mga bag. Ang mamahal lalo na itong mga tulpo na ito. Bali, 10 anak. Sa iba-ibang babae, puchaya, may mga picture nagkalat sa social media, ang mamahal ng mga bag ng mga mga chika babes nila. Ang babata, ang puputi. Ay kaya pala sila natatakot daw na matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee na yan. Putangin na yan dahil may mga pupunta daw diyan ng mga Viva Hot Babes. Ay hindi pala Viva Hot Babes, mga Viva Max. Viva Hot Babes, tanda mo na talaga, boss data. Viva Max, pupunta daw yung mga Viva Max. Putangin na, kilabot pala ng Viva Max 'tong magkapatid na to. Mga walang hiya kayo. Utsang ina, tambay pala kayo ng Viva Max, mga buwisit kayo. Kaya pala takot na takot kayo dyan. Hindi, narinig ko lang yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero totoo naman, laki-laki ninyo magbigay ng tip sa mga babae ninyo. Tapos isang buwan na sweldo nyo ibibigay nyo. Galing pa sa taong bayan yung ibibigay ninyo. Sabi ninyo, bakit? Nagbigay man ako ng tip, 700,000 na tip. Pera ko naman yun ba't hindi mo kaya magbigay ng pera mo dyan sa sa mga nasalanta ng Bagyo, buwisit ka. Isang buwan na sweldo nyo na ibibigay ninyo. Ay yayaman ninyo, Diyos mio. Nakataon.
para mahugasan ang mga kasalanan nyo, yung mga gulo sa inyo, yung pagnanakaw ng iba sa inyo. Punta kayo doon. Nag-aantay pa kayo ng ilang araw habang nandun kayo, dahil meron kayong mga staff, pagagalawin nyo na. O kailangan maghanda na kayo ng mga ayuda dyan habang tinitingnan namin dito. Alam po ninyo, ang presensya nyo lamang, makakatulong na. Alam nila na kayo ay sumusuporta at nag-aalala sa kanila. Kagaya niya, ang tanong ko, yun ba si Presidente Marcos Jr. nagpunta na ron? Wala akong balita na nagpunta na yan dyan. Dapat Parang wala immediately pa, sila nandun. Dapat lahat ng national officers nagpunta ron, nagpakita kayo, Presidente. Ang problema sa inyo, puro kayo salita, puro kayo pahayag. Gawin nyo na lang, gawin nyo nang gawin. Wala na munang politika dyan sa Senado, wag na muna kayo mag-session. At tupagin nyo muna ang General Santos at sampang party ng Davao na ngayon ay nangangailangan ng tulong sa inyo. Kayo ang mga hinihalalin. Kayo ang mga dapat magpakita ng halimbawa kung... In fairness si Senator Robin Padilla, nag-fundraising na siya. Si Senator Bongo, nandiyan kagad. O, sabi nitong mga gunggong na mga senador nung nakaraan, i-adjourn na natin itong meeting natin kasi may mga nasalanta ng lindol. Kailangan pa nating puntahan yun. Tanginan yan, si Erwin Tulfo nagpunta sa DOJ. Nauna pa nagdemanda. Nauna pa niya dinimanda yung 18 Marines kaysa hayop na yan pumunta dyan sa Mindanao. Visit talaga yan. Puro pansarili. Ito mga to. Hindi ba? Nauna nyo pang bago kayo tumulong sa mga nasalanta, nauna nyo pang iano. Nauna nyo pang inuna nyo pa yung mga sarili ninyo, mga sakit na mga kasukasuan ninyo. Dahil lang sa mga panggugulpi sa inyo ng panggugulpi sa inyo ng mga panggugulpi sa inyo ng mga Pilipino, mga Marines, dinimanda nyo kagad, mga walang hiya kayo. Ano pa masasabi ni Sal Panelo patungkol dito kay Erwin Tulfo sa meeting? Galit na galit si Panelo kay Erwin Tulfo. Ano masasabi mo? Sabi niya, he's describing himself by his demeanor, by his words, by his utterances. Inilagay niya na ang sarili niya doon. Low breaker na low bender pa. Pagkatapos, napaka-bias pa na presiding officer kasi akusado siya, nagpipilit pa siya mag-preside. Sa gitna ng nagpapatuloy na kontrobersya sa umano'y maleta delivery. Kung ako mahirig. Pero sabi ng isang senador, hindi, consultation lang daw ito. Hindi ko na maintindihan kung ano ba talaga. Dalawa kasi ang, parang dalawa ng Senado ngayon. Yung 12 at saka yung, alam ba yun, 13. Yung 13 sila. Sinasabi lang nila, absent yung dalawa. 13 pa rin. Pero yung isa, 12 daw sila at wala naman daw. Kaya konti lang kayo. Ang gulo-gulo ninyo. Anyway, mas maganda sana yung sinasabi ni sino ba yun? Yung si lawbreaker, lawbender. Si Senator. Sinasabi niya na dapat daw yung mga 18 kapanipaniwala. Parang linya ni Lacson yun. Kaya ka nga mag-iimbestiga para malaman mo kung panipaniwala yung mga sinasabi nila. Dahil kung hindi, pwede nyo i-demanda. Di ba? Ganun nakasimple yun. Pangalawa, paano naman mahihikayat na pumunta dyan? Kasama ka sa tinuturo. Pagkatapos ikaw mag-iimbestiga. Di ba? How can you be a judge, a fair judge, when you're the one presiding and you're being accused? Nitong mga resource persons, kasama ka. Paano? Kaya dapat talaga wala ka dyan. Ang hirap sa'yo, sa kayabangan mo, masyado kang maate, kaarte mo, yan. Napwersa ka tuloy na humingi ng tawad. Kasi nga, arte mo kasi. Pa-islang ka pa, hindi naman bagay sa'yo. Hindi ka naman kano. Hindi ka naman blondie, hindi ka naman blue eyes. Magnanakaw ka lang ng identity, kaya ka naging Amerikano. Dinugas mo yung Amerika, tapos piling mo Amerikano ka na. Mga pa-islang yung magkapatid, putang ina ninyo. Kala nyo bagay sa inyo. Hindi naman kayo kagwapuhan, kaya kang papangit ng mga asawang nakuha nyo. Dahil di naman kayo mga gwapo. Kakarapat dapat dyan. Yung mga kilos mo, hindi pang hindi pang lawmaker. Pang low, talaga yan, low bender and low breaker. Kaya hindi ka dapat dyan. Tayo ka ng institusyon, puro kayo sumisira ng bata. Doon ka pa pwede. Ikaw ang
Hindi ko sinasabi yan. Siya ho nagsasabi niya. He's describing himself by his demeanor, by his words, by his utterances. Inilagay niya na ang sarili niya doon. Low breaker na, low bender pa. Pagkatapos, napaka-bias pa na presiding officer kasi akusado siya, nagpipilit pa siya mag-preside. Hindi ba? Questionable na nga yung Blue Ribbon dahil nag-aaway pa sila kung sino ba talaga ang tama o mali, ang legal o hindi. Hindi pa na-resolve yan eh. Kaya ang gulo-gulo. Magulo. Kaya magulo kasi magulo din yung presidente. Inang yan. Wala nang mangyayari sa Pilipinas kapag kaganito. Walang Joe na yan. Oh. Di ba? Oh, naging makabuluhan na naman ang ating balitaktakan. Mahaba-haba na naman ito at kayo na naman ay malilibang. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay ang bayang Pilipinas. I-like ninyo at i-share ninyo kung nagustuhan nyo itong video na to. Kung nakakaluwag-luwag ka, mag-super thanks ka. Walang masama, hindi ba? Para naman makatulong tayo sa ating mga kapwa. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at